sa balitang consumer at kalakalan. Nanawagan naman ang grupo ng mga magsasaka na ilahad ng Agriculture Department ang mga plano nito kaugnay ng produksyon ng bigas sa bansa. Sabi ng Federation of Free Farmers, may karapatan ang mga Pilipino na malaman kung may pagkukulang ba sa mga programa ng gobyerno. Kaya dapat daw ay ilatag nito sa publiko kung ano-ano nga ang balak nila sa paggamit ng o pagkamit ng rice self-sufficiency. Dapat din daw mailahad ng gobyerno ang mga plano nitong suportahan ang mga magsasaka, lalo't isinusulong ngayon ng ating gobyerno na pababain ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Dagdag pa ng grupo, dapat kinukonsulta rin ng gobyerno ang mga magbubukid bago magdesisyon sa mga polisiya gaya ng pagpapababa ng taripa. Nitong buwan lamang din inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapababa ng taripa sa bigas. Mas malaking problema raw ang volatility sa peso exchange. Mas malaking problema raw ang volatility sa peso exchange kumpara sa paghina nito. Yan po ang sabi ng National Economic and Development Authority o NEDA. Sabi nito, di naman ganoon kalaki ang epekto ang bahagya ng paghina ng piso. Katunayan, makikinabang pa raw ang export sector nito. Maaari rin daw nitong pataasin ang value ng remittances at makatulong sa turismo. Ang problema raw ay pag sinumpong ang peso exchange, lalo't direktang itong nakakaapekto sa mga industriya. Huling nagsara ang piso sa 58.68 level kontra dolyar kahapon. Mas malaki ito, 11 sentimo kumpara sa closing noong Lunes. Samantala, malapit nang isara ng PLDT ang pagbenta sa 49% ng data center business nito sa isang foreign buyer. Sa ngayon, nagkasundo na raw ang PLDT at buyer sa valuation nito. Pero kailangan pa raw makipagnegosasyon para sa iba pang mga probisyon ng transaksyon. Inaasahang makakalikom ang PLDT ng higit $1 bilyong sa pagbenta ng bahagi ng data center. Gagamitin daw ang pondong ito pambayad ng utang at pondo para sa capital requirements. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.